Ang impluwensya ng modes ng kalikasan. Srimad Bhagavatam 4:29-29 Pagsasalin. Dahil nababalutan ng kamangmangan sa material na kalikasan, ang nilalang ay kung minsan nagiging lalaki, kung minsan babae, kung minsan ay walang kasarian, kung minsan tao, kung minsan ay demigod, kung minsan ibon, hayop at iba pa. Sa ganitong paraan, siya ay palaboy-laboy sa loob ng material na mundo. Ang pagtanggap niya ng iba't ibang uri ng katawan ay dulot ng kanyang mga kilos na nasa impluwensya ng tatlong modes ng kalikasan. Paliwanag. Ang nilalang ay tunay na bahagi ng Panginoon, kaya't siya ay espiritual, ang likas na katangian. Hindi kailanman material ang nilalang. Ang kanyang pagkakaunawa bilang siya ay material ay isang pagkakamali lamang dahil sa pagkalimot. Siya ay kasing ningning tulad ng kataas-taasang persona ng Diyos. Ang araw at ang sinag nito ay parehong maliwanag. Ang Panginoon ay tulad ng lubos na maningning na araw, at ang mga nilalang ay parang maliliit na butil ng araw na bumubuo sa malaganap na sinag ng araw. Kapag ang maliliit na butil na ito ay natakpan ng ulap ng maya, mawawala ang kaniyang ningning. Kapag nawala ang ulap ng maya, muling bumabalik ang kaniyang liwanag at kislap. Kapag ang nilalang ay natakpan ng kamangmangan ng maya o kadiliman, hindi niya mauunawaan ang kanyang ugnayan sa kataas-taasang Diyos. Ngunit sa anumang paraan ay makalapit siya sa Panginoon, makikita niya ang sarili bilang maningning na tulad ng Panginoon. Bagamat hindi siya kasing lawak o kasaklaw ng Panginoon. Dahil ninanais ng nilalang na tularan ang kataas-taasang Diyos, natatakpan siya ng maya. Hindi natin maaring tularan ng Panginoon, ni hindi tayo maaring maging pinakadakilang tagapagtamasa. Hindi ito posible, at sa oras na isipin nating maaari, tayo ay nagiging alipin ng maya. Kaya't ang pagkakagapos ng nilalang sa kamay ng maya ay bunga ng kanyang pagkalimot sa ugnayan niya sa kataas-taasang Diyos. Sa impluwensya ng maya, ang nilalang ay nagiging katulad ng isang taong sinapian ng multo. Ang ganoong tao ay nagsasalita ng samut-saring walang kabuluhan. Kapag ang nilalang ay natatakpan ng impluwensya ng maya, magiging tinatawag na siyentipiko, pilosopo, politiko o sosyalista, at sa bawat sandali ay gumagawa ng iba't ibang plano para sa ikabubuti ng lipunan ng tao. Ngunit ang lahat ng mga planong ito ay nauuwi sa kabiguan dahil ang mga ito ay ilusyon lamang. Sa ganitong paraan, nakakalimot ang nilalang sa kanyang tunay na kalagayan bilang walang hanggang lingkod ng Panginoon. Sa halip siya ay nagiging lingkod ng maya. Sa anumang kaso, nananatili siyang lingkod o servant. Sa kasamaang palad dahil sa kanyang pagkalimot sa tunay na ugnayan niya sa kataas-taasang Panginoon, siya ay nagiging alipin ng maya. Bilang lingkod ng maya, kung minsan siya ay nagiging hari, kung minsan ay karaniwang mamamayan, kung minsan ay brahmana, kung minsan ay sudra at iba pa. Kung minsan siya ay masaya, kung minsan ay masagana, kung minsan ay maliit na insekto, kung minsan siya ay nasa langit, at kung minsan naman siya ay nasa impyerno. Kung minsan siya ay demigod, at kung minsan ay demonyo. Kung minsan siya ay alipin, at kung minsan siya ay amo. Sa ganitong paraan, ang nilalang ay naglalakbay sa buong sansinukob. Tanging kapag siya nakatagpo ng isang tunay na espiritual na guro, niya mauunawaan kanyang tunay na kalagayan. Sa gayon,
Siya ay ganap na sa kamalayan kay Krishna. Pagsisisihan niya ang kanyang nakaraang karanasan sa material na pag-iral. Ang pagsisising ito ay nagiging kapakapakinabang sapagkat nililinis nito ang nilalang mula sa material at kondisyonal na buhay. Pagkatapos siya ay nananalangin sa Panginoon na bigyan siya ng pagkakataong makapaglingkod. At sa oras na iyon, pinagkakaloob ni Krishna ang paglaya mula sa kuko ng Maya. Ipinaliliwanag ito ni Panginoong Krishna sa Bhagavad Gita 7:14. Ang aking banal na enerhiya na binubuo ng 3 modes ng material na kalikasan ay mahirap malampasan. Subalit yaong mga lubos na sumuko sa akin ay madaling makakatawid dito. Tanging sa pamamagitan ng biyaya ni Krishna, maaaring makalabas ang isang nilalang mula sa mga kuko ng Maya. Hindi ito kayang lampasan sa pamamagitan ng haka-hakang isip o iba pang mga gawain. Kapag ang nilalang ay nakaunawa ng kanyang tunay na kalagayan, sa pamamagitan ng biyaya ni Krishna, pinananatili niya ang kanyang sarili na laging matatag sa kamalayan kay Krishna at kumikilos ayon dito. Sa ganitong paraan, dahan-dahan siyang ganap na nakakalaya mula sa mga kuko ng Maya. Kapag siya ay matatag sa kamalayan kay Krishna, hindi siya maaabot ng Maya. Sa ganitong paraan, sa pakikisama ng mga debotong may kamalayan kay Krishna, ang nilalang ay nalilinis mula sa dumi ng material na pag-iral. Kaugnay nito, sinabi ni Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, may kamalayan kay Krishna. Ang nilalang ay naglilingkod ng may debosyon sa direksyon ng espiritual na guro. Sa ganitong paraan, siya ay nakakalaya mula sa mga bitag ng Maya at nakakapanilong sa mga lotus na paa ni Panginoong Krishna. Chaitanya Charitamrita Madhya 22:25. Haribol.